Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga bunyog. Ay, salamat po sa dumadagdag na subscriber, no? Tsaka sa magandang comments nyo, mamaya mag-collab po tayo. Magbigay lang po tayo ng ano rito. Reaksyon dito sa nangyaring hearing sa Kongreso, no? House panel set to tackle suspension of SMMI operation. Oh. Marami-rami ho ito eh. Pakinggan natin. The National Communications Commission urged to suspend the operations of Sunshine Media Network International or SMNI. PBA Party List Representative Margarita Ignacia Nograles filed a resolution accusing SMNI of violating the terms of its congressional franchise. She says it is the duty of the NTC to stop SMNI from spreading false information. The resolution also cited a claim by SMNI anchor Jeffrey Celis that House Speaker Martin Romualdez spent 1.8 billion pesos for his travels. Celis later admitted his statement was erroneous. A House panel is also investigating the network for its alleged attempts to spread misinformation. Two Philippine lawmakers urge government... Meron pa ako kasunod ito eh. Pinanood ko. Hindi ko na nabuo eh. Kasi wala akong kwenta panoorin. Kumbaga sa basketball po, tambak. No? Yan ang mga bata ni Digong. No? Wala akong nagawa. Siguro napanood nyo naman eh, di ba? Wala akong nagawa yung mga pinadalang player ni Digong doon sa Kongreso. Kumbaga sa basketball, puro supalpal ang inaabot. No? Talagang God moves in a very mysterious way, no? Mukhang hindi niya kayang ipa-stop to. sa tema ng tanungan kanina, talagang hindi ho nakashoot. Dapat si Digong ang pumunta ron eh. Kasi mahusay ho si Digong si Pacquiao sa basketball highest pointer nga ho, di ba? Mahusay daw shooter. Kaya dapat tsaka kung pumunta si Pacquiao doon, baka sakasakaling napa-stop niya ang mga kongresista. Stop! I am the appointed son. I own the earth. Huwag niyo kong subukan. Baka matakot yung mga kongresista. Tandaan ninyo, pag kayo'y namatay, lahat ng kaluluwa ninyo, pag hindi dumaan sa akin, hindi kayo makakapunta sa langit. Hawak ko ang mga kaluluwa nyo, mga kongresista kayo. Kaya tintanan nyo itong SMMI na aking kaharian. I am the appointed son. Wala akong nangyaring ganun. Wala akong milagro. Wala. Ang pinadala niya doon, kanina si Badoy naman na nandoon, si Celis wala na eh. Oo. No? At yun nga po, patong-patong ang violation ng SMMI. Spreading fake news, lahat. Kaya yan nga sinasabi ko, pag hindi ho, buti nga, suspension of franchise lang eh. Hindi pa revocation eh. Baka mukhang may chance pa si Kibuloy sa milagro, no? Hindi pa nire-revoke eh, di ba? Suspension lang ho eh, di ba? Malay natin baka pero anyway, sa klase ho ng takbo. Susunod na ho dyan, revocation. Masyadong wala akong kalusot-lusot eh. Yun nga. Kibuloy, dapat ikaw ang pumunta ron. At yun nga, dapat nasasabihin mo eh. You stop. I am the appointed son. Tandaan ninyo, pag kayo'y nangamatay, hindi kayo makakapunta sa langit kung hindi dadaan sa akin ang inyong mga kaluluwa. I own the earth. Meron akong mansyon sa langit. Lahat po may katapusan. Diba? Tapos na. Ano na lang ang
inaantay natin? ICC na lang, no? Oo. ICC ang pinaka, kumbaga sa ano, pinali nitong Duterte. Ano po? Pakinggan naman natin susunod na balita. Dito ako medyo nawindang din. Magbibigay din ho tayo ng komentaryo. Government to carry out the death penalty for foreigners convicted on drug charges in the country. They made the appeal after 2 Filipinos in China were executed for drug-related May dalawang Pilipino na binitay sa China dahil ho sa drug-related, no? Pero matagal mga pakinggan. Charges. Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers complained how Chinese nationals convicted of drug trafficking in the Philippines were allegedly given VIP treatment. Cagayan de Oro 2nd District. Yun nga di ba? Sabi ni Ace Barbers, VIP pa yung mga convicted dito ng mga Chinese drug-related case, no? At marami pa hong nakapila sa China na para mabitay, no? District Representative Rufus Rodriguez meanwhile says foreigners dealing with illegal drugs must be put to death in the Philippines and Filipinos caught doing so overseas face the same fate. 2 Filipinos convicted of drug trafficking in Beijing were executed on Saturday. The Philippine Foreign Affairs Department insists it exhausted all measures to have their sentences commuted to life imprisonment. Kala ko ba malakas si Digong dyan? Ba't napagbibitay yan? Huh? President Ferdinand Marcos Jr. tests positive. Ito pa isa. Bigay din ho tayong komento. For COVID-19 for the 3rd time. Malacan. Na-COVID na naman si His Excellency for the 3rd time. Saan ba nagpupunta kasi ito? Aba, ano yan? Malas yata si His Excellency. Parati siyang nako-COVID. 3 beses. 3rd time na to. Abe, yun ang mga kaibigan ko dito, mga nagbabasura mga basurero, wala naman na ako COVID. Bakit yun? Marami yung mga naghihirap, hindi naman ako COVID, pero si His Excellency, pang 3 COVID na, swerte rin siya, no? Totoo. Minsan ka lang maka-COVID, todas ka na. Ito 3 beses. May anting-anting kaya si His Excellency laban sa COVID. Pero hindi siya dapat mako-COVID kung may anting-anting siya, di ba? O tuloy natin. Kanyang says the president will isolate for 5 days, but he remains fit to carry out his duties and his meetings will continue via teleconference. Malacanang adds Marcos is urging the public to wear masks in crowded places. Marcos first contracted COVID-19 in 2020. He also had a bout with the virus in 2022. Vice President Sara Duterte urges 2020, 2022, 2023. Halos taon-taon nako-COVID si His Excellency. Ito naman to. President Ferdinand Marcos Jr. to review a government deal with communist rebels that would pave the way for the resumption of peace talks. Duterte called that deal an agreement with the devil, saying rebels are not sincere in talking peace. She also urged Marcos to review his amnesty proclamations. Sana po ay isalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningful development efforts in the Philippines without capitulating to the enemies. Supposed warnings of a bomb attack before Sunday's deadly blast. Ay, naku, ganyan na lang ho yan. Bakit ano ibig sabihin ni Sara Duterte? Ha? Tinuturuan mo yung Pangulo. Parang pinalalabas niya ito si Duterte, tanga yung presidente, di ba? Pinagsasabihan niya Ha? Huwag kang makipagkasundo sa mga devil, demonyo, di ba? Sa tawag niya sa terorista, kaya mang ito. Tsaka yung ano siya doon sa binigyan ng amnesty, yung mga NPA daw. Oo, ayaw ni Duterte, ayaw ni Sara noon. Oo. Ba't marunong ka pa doon sa Pangulo? Hintay mo maging Pangulo ka, di ba? Parang pinalalabas nito si Sara, talagang napaka-weak leader ni Bongbong, no? Pero anyway,
ICC is coming, ha? You better watch out. You better not cry. Better watch out. I'm telling you why. ICC is coming to town, ha? Doon nakakawindang eh. Binitay yung 2 Pilipino dahil sa droga. Mantalan dito, sabi nga ni Barbers, VIP treatment pa yung mga nakakulong na mga drug lord dito. Oh, diba? Baka yung mga drug lord na nakakulong sa Muntinlupa baka sa dami ng pera ng mga to, baka may taga-masahe pa itong mga to O, diba? Ewan, mga boss. Pero, yun nga. Balik tayo kay SMMI. Ha? Wala o. Mukhang sa tansya ko nga, pinanood ko mukhang walang kapanapanalo. Ha? Pag ito, hindi na-revoke ang prangkisa nito. Pero yung masuspinde, mukhang ano na ho yung pasok sa banga. Oo. Yung revoke, siguro nasaan yan? Baka yun nasusunod na Pero, yun nga, maring na ibang istorya kung si Kibulog ang pumunta ron. At, yun nga, nagsalita siya na, I am the appointed son. I own the earth. Walang kaluluwang makakapasok sa langit kung hindi dadaan sa akin. Stop over pa. Kaya po. Ewan. Basta yun lang po. Sana wala na pong mangyaring sakuna o anumang pagsabo muli na ikadidisgrasya po ng mga inosenteng buhay. Yan po sana. Magdasal po tayo sa mga ganyan, no? Tsaka yun po, ingat. Huwag po tayo labas ng labas at kung saan sa mga crowded place. Hindi po natin alam. Yun nga sinasabi nila. Inaakuro ng ISIS na sila ang nagpasabog doon sa Mindanao State University. Ano po? Tsaka nga pala, kung pumunta si Kibuloy, balik na lang. Kung pumunta si Kibuloy, malay mo, baka ba, pero tapos na ba? Meron pa bang susunod na ganyang investigasyon sa SMMI? Kung pumunta si Kibuloy kanina, siguro, sasabihin niya, pag inalis ninyo yung, pag sinuspindi niya istasyon na yan, God have mercy in the Philippines. Maniwala kayo sa akin, sabi siguro. Go, sabi niya? Go and go, sabi niya, di ba? Sinabi sa vlog ko kahapon. Mag-collab na po tayo, mga boss. Marami-rami huli ito Basta yun, paulit-ulit. Gumagalaw na po ang kamay ng Panginoon. Isa lang po siguradong masaya-masaya sa nangyayari. Si Ka-Percy Lapid. At lalong maging maganda yan kung papasok na ako yung ICC. Marami pong dapat mangyari. Yung bantag, kung kailan mahuhuli, kung saan, ewan. Brother Elias Isjo, shout out. Kalat ni Baya, shout out. Hello, Miss Akira Milo, sabi ni Kalat ni. You have a lovely day, sabi naman ni Kalat ni. Thanks, sweetie. Appreciate it, sabi ni Kalat ni. Good evening, Karoke. Baso kain mo, Karoke. Be well, Mama Bear. Okay. Siguro, sana wag namang masyadong dapat before Christmas ma-schedule na siya para hindi naman siya magpasko sa hindi man ako papayag kung Christmas nandun siya sa ospital, di ba? Paano ko lang para i-reschedule ko pag gano'n nangyari. Kalat ni Baya ulit nasabi ko na walang bayag ang Kongreso pagdating sa SMMI ni paring Apollo. Nung nanood ka ba, kita mo masususpindi na nga
Ay, appointed son ang malakas. Sabi niya, wala. Ay, si Digong hindi sumipot doon sa korte, doon sa kanya na grave threat. Wala si Digong, absent. Kaya naman. Paano ba hinihintay nyo kasi kay Digong? Hindi yan pupunta papakulong ng araw siya, di ba sabi niya? Pakulong na lang ako. Papakulong na siya huwag niya nahintayin pa yun. Hindi yan pupunta dahil yung sabi niya papakulong na daw siya. Sa SMMI niya rin sinabi yun, pakulong na lang ako. Feliciano Calvo, welcome to the club. Good evening, Karoke, sabi niya. Good evening. Leopoldo Bergonyo, welcome to the club, Leopoldo Bergonyo. Good morning, Karoks. Sinungaling talaga yung si Kibaliw. Nung sabi niya, tinanggal niya noon yung isang host sa SMMI kasi sabi niya, kontra sa kanya. Tapos sabi niya, biglang siya ang may-ari at hindi dapat kontrahin sa harap ng publiko. Di ba sinabi niya yun? Pero ngayon sabi ng mga niyan, siya raw isang black timer lang. He's just a black timer sa Suarasu. Hindi raw kanya, di ba? Pero hindi lumulusot Yun ang mga talagang wala akong nakashoot. Elizabeth Scare, shout out. Good evening, Sir Rox. Sana maimbestigahan yung sinasabi ng tao na yan kung totoong talaga na may shabulab itong si Digong at siya raw ang pinakamasamang tao. Tawa si Elizabeth. Sa salita pa lang kung papaano bumuka yung bibig niya, malalaman mo na masama siyang tao at ubod ng bastos, parang hindi abogado at pinaka nakakahiyang naging pangulo sa ating bansa. Yan ang masasabi ko sa Duterte na ito, Sir Rox. Parehas tayo. Hindi naman ang masasabi ko. Yan ang sabi mo dyan. Elizabeth Iscari ulit. Isa pa, Sir Rox. Bakit nga in-expose ngayon yan? At bakit ngayon lang? Kung totoo yung sinasabi nito. Sagad pala sa kahayupan nito. Pinagpapatay niya ang mga small time na pusher kasi para di siya mabuking na siya ang pinaka may hawak nito. Ay nako, ewan ko ba kung totoo ito, Sir Rox. Totoo siguro yan, Elizabeth, oo. Kasi matagal yan Siguro 30 taon yan na tauhan ni Digong. Tsaka kung nakita mo ba yung yung nakita ko yung picture ng bahay niya, si Las Cañas, maganda, malaki. Oo. SPO1 lang yata yan Hindi ka makakapagpatayo ng ganong kagandang bahay. Kung di ka malakas pumatay. Di ba? At saka napanood kay Elizabeth yung tanong na bakit ngayon lang kayo lumalabas ganyan. Ang sagot nilang dalawa ni Matabato na konsensya sila na binabagabag na sila ng konsensya nila sa dami ng kanilang napatay. Kaya alam daw naman nila na sa impyerno sila dadamputin, pero gusto nilang mamatay ng kumbaga sa nakapakumpisal sila sa kanilang mga kasalanan. At maski pa paano nakagawa sila ng mabuti sa kanilang huling hininga. Para bang yung nakapako sa krus na parehong mandarambong na humingi ng tawad yung isa, samantalang yung isa ay nagpatuloy sa magiging demonyo, di ba? Pinatawad naman ng Panginoon, di ba? Siguro parang ito na parang sabi ng dalawa, bago man lang sila pumanaw, nakagawa sila ng matino. Yun ang kuha ko doon mga boss kay Matabato sa kay Las Cañas. Ramon Valencia, shout out. Good morning, bossing. Siguro ngayon pag napanood ito ng grupo ni Digong, sa palagay ko, nagtatawanan na lang sila. Hindi bobo si Digong, sigurado matagal niya nang pinalinis ang mga basura. Ang nakakadagdag na lang ng puntos dyan
kung may maituturo siya ng mga bangkay na sinasabi niyang sila ang naglibing. Malamang yan. O, matapang si Las Cañas eh. O, naaamon niya nga, kung talagang ano ka di, mag face to face tayo sa ICC, abogado ka naman eh. Sabi niya, di ba? O. Sabi naman ni Digong, ano kasi ni swerte. Tsaka yung sabi ni Digong, pag may nagsampa raw ng kaso kanya, harapin ko dito. So, bakit hindi ka humaharap doon kay Franz Castro? Oo naman. Sabi niya, papakulong lang siya, di ba? Rico Bakay, shout out. Welcome to the club, Rico. Ang bilis niya sumagot at detalyado. Tandaan niya talaga ang mukhang nagsasabi siya ng totoo. Laban lang, Arturo Las Cañas. God is in your heart. Oh, nga eh. Ay, 3J Shop nandito. Kahit i-cross-examine pa siya, ang narrative niya di magbabago dahil sa yun ang totoo. Oh. Shout out 3J Shop. Imelda Go, shout out, sabi niya. Wala palang nagawa si Duterte sa Pinas nung mayor at presidente siya kung hindi kill. Tsaka yun nga, bayad-bayad dun sa mga para hindi siya tawag dito, makakudita. User, shout out, user. Kaya nga mga kakompetensya sa Shabu, business niya, pinapatay niya para kunwari, galit siya sa Shabu. Pero kakompetensya pala. O, yun na nangyari. Yung totoo nangyari. At, ang ibinabayad niya sa mga pumapatay, yung pera na galing sa gobyerno. O, di ba? Boundary talaga eh. No? Ben Torres, shout out. Yang mga taga Davao pala, ay mga kakaiba ang mga utak. Lita Alambat, shout out. Alin ang nauna, pagpapasabog o lindol? Paggalit ng Diyos ang sumabog higit pa sa bomba. Totoo yan pag yung galit ng Diyos ang sumabog. Walang sound. Pero sana wag. Simple lang, di ba? Mawala lang ang hangin, patay na lahat ng tao. Di ba? Kaya ako niwala talaga ako ng madiin eh. Oo. Sa dami ng bituin sa langit, mga sir. Ang inilagay dito sa mundo, yung pinakamaliit, yun ng sun. Oh. At ang distansya, perfect di ba? Oh. Konting laglag pa ng araw, baka walang mabuhay na tao dito sa Pinas eh. Ay, dito sa mundo eh. Dahil sa sobrang kainitan eh, di ba? Di sa lambat ulit ito. Totoo paraiso, lupa, impyerno, pasaring. Totoo paraiso, lupa, impyerno, pasaring. Hindi ko makuha yun. David Allen Mendoza, shout out. Hi po, Karox, at sa mga Rocky Warriors. Good evening po sa inyo. Bago po ang lahat, yung tungkol po sa lindol sa Mindanao, ay tinanong ko sa kaibigan ko na taga Davao kung bakit di napa-stop ni Pacquiao ang lindol. Ang sagot po sa akin ay natutulog pa daw si Pacquiao kaya di pa niya napa-stop ang lindol. Lumindol din sa Mindanao, sa Davao di ba? Yung tungkol naman po sa sinasabi ni Las Cañas kay Digong, ang masasabi ko lang po ay napakalaking pagkakamali ng mga nagawa ng mga Pilipino nung iniluklok natin sa iniluklok natin, hindi kami kasama. Ibinoto mo ba yan? Ako hindi. David, binoto mo ba si Digong? Anong iniluklok natin? Sa kapangyarihan niya, sugo ng kadiliman para mamuno sa ating bansa. Sana po ay maawa ang Panginoong Diyos sa atin at tulungan niya tayo na makabangon muli ang Pilipinas. God bless po sa ating lahat. God bless, David. Rolando Resco, shout out. Tawa-tawa siya. Kung totoo yan, daming nagoyo ni Dutae. Totoo din lahat ang sinasabi ng pulis na si Asierto. Dutae, pwe. Oo, totoo si Asierto. Oo. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Ginawa tayong Chubibo.
o Ferris wheel ng dating administrasyon. Sa ngayon, ICC na ang solusyon para magkaalaman na ang katotohanan. Toto Kausing for Senator at Bunyog Party List, Atty. Enzo 2025. God bless po. God bless, Ferdinand San Juan. Sammy AJ, shout out. Karox, Luzon versus Mindanao, sapagkat may nakausap ako, taga South, talagang Maka Duterte. Mga taga South, Maka Duterte. Sammy AJ ulit. Karox, pagpapala ng Diyos ay sa iyo at sa pamilya. Mag-ingat ka sapagkat nasa kadiliman na ang Pilipinas. Puro nakaupo na ang mga demonyo. Mahirap puksain yung mga halimaw. Diyos lang ang may kapangyarihan. Totoo yan. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out sa inyo. Belinda Magtangog. Mga kaibigan po ni Friend Amy yan eh. Sabi niya, talagang halimaw ang matandang durian. Galit na naman siya. Raul Villanada, shout out Greetings, Kuya Rox, at sa inyong may bahay, naway nasa mabuti siyang kalusugan. Okay lang siya. Kaya lang yun nga, stress. Stress. Pero nalilibang siya dito sa ginagawa ko na to, Raul Villanada ulit Kaya bang ilabas ng SMMI yung ganyan na content? Wala silang content, puro red tag lang sila eh. Tsaka yun, tirahin yung mga tinitira ni Digong. Iisa ang nila eh. Roll Villanada ulit Ganun pala, SMMI black timer lang pala. Black timer lang si Kibulot at ang mga kampo nito. Ba't hindi ninyo tanggalin? Dahil kung babawiin lang ang prangkisa kayo, hindi rin tama yun. Pero ano yung bisa ng prangkisa nyo? O sila ay sibakin? Wala, na yan. Matapos na rin yan. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo. Sabi niya, patuloy pong magandang buhay at gabay ni Lord sa atin pong lahat, mga kalupon sa Rocky Warriors. Pagbati sa inyong pong basyang Team Tia Deli. In my heart, Sir Rox, I do believe that whatever he's telling on that interview has a basis and true facts. And I do believe po na talagang nangyari. But the problem po, Sir Rox, why only now? Too much killing and damages has been done po to the people. Sana lang po noon pa. Diba, nasagot ko na yan, friend. Ngayon lang tumalab yung tinatawag nating konsensya. Kung kailan sila yun nga, parang mamatay na sila, ganyan. Gusto na nilang gumawa ng matino sa huling hibla ng kanilang buhay. Digong, baka pwede mo rin kopyahin yan. Tsaka to si Kibulog. Diba? Kung may takot talaga sa Diyos, ewan ko to si Kibulog tsaka to si Digong kung meron pa. Tuloy natin kay Tia Deli. All the heartless and brutal killings can never be replaced to bring back the lives of the people that got victimized with all these senseless killings po. How very sad po na talagang wala pong nagawa kahit sino to stop him po. And from Durian City to the whole country, he successfully accomplished his true mission. Wala po talagang naging panama si Hitler, si Saddam Hussein, Bin Laden sa pagiging pinakamatinik and the great destroyer in the history, Sir Rox. Totoo yan. For him to be like that po, Sir Rox, may matindi pong pinaggagalingan po yan, Sir Rox. Power, hatred, and money. That's all I could think of, Sir Rox. His name was already written in the book of history
of the world. He think himself as the greatest of them all. Nothing we can do now but to continue to pray po, and hopefully po pagbayaran niya po lahat sa hustisya ng Diyos at sa lahat po ng buhay na tanging Diyos lang po ang may karapatan na bumawi. Dahil siya po ang nagbigay. Malungkot po si Tia Deli sa mga ganap. But let us all keep the faith and trust. Lahat po ay may katapusan in God's will and in God's time po. Mag-ingat po tayong lahat, and shout out po sa mga friends, Amy Bingson, Sir Al Ulalya. Thank you po, shout out Sir Al Ulalya. Good night po sa lahat dyan. Matulog po tayo na maimbing. May pangako po ang Diyos. Di niya po tayo pababayaan. Ingat palagi, Sir Rox. God bless po sa buong family. God bless din sa buong family mo, my friend, Shervin Sapeda. At sana parati ring nasa nakasubaybay sa inyo si God. Raul Villanada ulit, Kaya pala kahit may tukhang, lalong dumaloy ang droga, sila pala ang bagong manufacturer. Nga Johnny Bigwood, shout out. Gandang gabi, Karoke. Naniniwala ako dito kay Las Cañas. Ako rin. Ang problema lang, kapag nagkaroon ng investigasyon, malamang lahat ng ebidensya ay lilinisin na ni Duterte. Kasi narinig na niya lahat ang sinabi ni Las Cañas. Kaya siyempre, gagawa siya ng paraan para makalusot. Tignan natin, Johnny Bigwood. Tignan natin. Shirley Jaser ulit, Baka may mga ibinaon si Las Cañas na hindi nila alam. Kung saan. Dahil maraming napatay si Las Cañas, mahigit 100 Okay, Matabato naman, mahigit 50. Aminado sila yan, Shirley Jaser, sabi niya. Shout out, Shirley Jaser. Halata naman kung ang sisinungaling ang tao. Kaya sa dalawa, si Matabato at Las Cañas, talagang kapanipaniwala ang mga sinasabi nila. Halata naman, Karox, sa pagsalita ni Duterte. Masyadong brutal kung magsalita. Ibig sabihin nun, hindi ka mabuting tao. Tao ba ka mo? Hindi tao tingin ko dyan. Sa totoo lang, Shirley, hindi ganyan ang tao. Mga kampun niyang kampun. Librado Ludovico, shout out. Blessed Monday morning po, Karoke, and to all Karoke warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. Jural Jelly, Rowan Jelly, shout out. Nandiyan sila Di ba kayo nakikita, Librado? God bless po, stay safe and healthy. Napaka laking ebidensya ang mga sinasalaylay ni Mr. Las Cañas at Matabato. Walang kalusot-lusot dyan. Si Tandang Durian Dutae. Welcome, ICC. Praise the Lord. Li Chang, shout out, Li Chang. Lili Chang, sabi niya. Bakit ba niya sinasabi at pinalabas ang interview ng Vera Files kay Las Cañas, Kuya Rox? Alam na isa yan sa mga binabanggit ni Las Cañas sa interview dati pa. Binalikan lang nila ito, confirm. Di ba nabanggit ko na yan sa'yo? Na-send ako ng mga monthly deposit sa bangko, yung bakit yung kabit ni Digong di ba nabanggit ko yan sa iyo? Nag-send ako na may monthly deposit sa bangko yung kabit ni Digong. Si Bato naman, bakit tahimik siya nung nasa Bucor siya bago tumakbong senador? Di ba talamak nga ang Shabu sa Muntinlupa? Yung mga raid and operation saan idinadala ang mga nasabat nila ng mga epektos at sa pagtigil sa magnetic lifter sa costume at entrapment sa mga nahuhuling Shabu at bypass operation at yung nagtatago ng Shabu sa police station na si Mayo na kasapakat ni Bato at na-promote pa ng ranggo
sa panahon ni Digong. Dapat lang na panagutin yan, sindikato ni Digong. Hindi lang sinisira ang Digong ang Pinas, kundi inilagay niya sa peligro ang mga mamayan. Kung pinoprotektahan ni Marcos Jr. yan, most likely kasabwat siya sa mga transaksyon ni Digong and Chavit Singson. Ganun ba yun? Kasama ba si Chavit? Galing to si Lily Chang. Friend Shervin Sapeda ulit to. Sabi niya, he may successfully fooled every Filipinos whom the very tricky and foolish game. Nalusutan at napaglaruan niya man po ang batas ng tao. Pero sa batas ng Diyos, there is no easy way out po. Totoo yan. Ha? Wala man po siyang kinikilalang Diyos kundi sarili niya at si Kibulo. At the end of this journey and on His judgment day, game is over na po. It's His time to face who the real master is. Totoo yan, Friend Shervin. Jeng Ipa. Shout out, Jeng Ipa. Matindi yung revelasyon ni Las Cañas kung totoo yan. Kawawa talaga yung mga biktima ng drug war na isinagawa sa panahon ni Digong. Parang ginawang pantakip sa lahat ng gawain nila ang mga biktima sa drug war. Totoo, ganun na nga. Jun Lagon, my friend, shout out. Sabi niya, hello Manong Roque. Nandito lang po ako, laging nanonood sa inyo. Medyo busy lang sa paghanda para sa Pasko. Ang pagpasok ng ICC ang pinakamagandang handog sa Pilipinas ngayong Pasko. The truth will set us free. Totoo yan, friend Jun. Yun ang pinakamagandang regalo mo, His Excellency, sa mga Pilipino. Napakalaking plus point niyan. At gamitin mo lahat ng power mo. Tignan mo nga, His Excellency, ginagawa kang tulunggis ni Sara. Pinangangaralan ka sa harap ng maraming tao. Dito sa media, ha? Na mali ka? Oh. Ito ang tama. Oh. Kaya po. Payag ka ng ganyan? Sus, Mariosip ka. Ewan ko sa iyo, His Excellency. Jane L, shout out. Sabi niya. Si Rox, agree ako sa isang nag-comment sa iyo na gumagaling ka mag-vlog. May confidence and firm ka sa mga vlog. Gagaling ka palalo as time goes by. Kudos, Rox. Uy, Tuesday ngayon. Miss Tuesday. Kakilala mo ba si Tuesday Vargas, my friend? Maganda ang kwentuhan natin. Kau naman. Ayaw mo kasi. Jane L. ulit. Si Rox, si Las Cañas, ang eyewitness against Dutch sa ICC court. They can tell if the witness is real. Hindi naman Philippine court ang ICC. Totoo yan. Normando Reyes, shout out. Sabi niya, if Las Cañas is lying, what can he get from turning against his former boss, whom he knows is a killer? He can be killed, yet he stood up thinking he can at least contribute in the unmasking the devil in the person of Duterte. I believe those people who continue to adore Duterte. I believe those people who continue to adore Duterte, an agent of Satan, are also minions of evil, heading to hell. But before they sink to hell, they want to start hell in the Philippines. Mercy. Jane L. ulit to. Sir Rox, yung SMMI na yan, mga sinungaling yan, question na kung sino may-ari ng SMMI, sino pa kundi si Kibuloy, pero dahil may kaso sa US, ginawa ng paraan para kunwari, di siya ang may-ari. Totoo. Kala yung mga ipalusot nila sa tanga lang lulusot
Tuloy natin si JN. Sir Rox, mapapasa rin ang SMA yan dahil ni Vlogcaster Armandin may balak si Romualdez ibalik ang ABS-CBN para sa kanyang kampanya sa 2028, which really makes sense. Totoo. Normando Reyes, alam mo, sa ibang bansa, itong klase ng mga ganitong nagpapakamatay na eh. Sa Japan lang to, nagharikiri na itong mga Duterte na to eh. Pero dito, hindi pwede yun eh. Ha? Pakapalan ng mukha dito eh. Normando Reyes ulit to. Kapag hindi natuto si BBM at hindi niya kinugi si Digong sa tulong ng ICC, tiyak, itataob siya nito. Totoo yan, Normando Reyes. Sa takbo ng utak ng Diablo, si Digong, walang kaibigan kapag binangga mo siya. Dapat bago maging lame duck president siya, upakan na niya si Digong. Yun ang dapat talaga, Normando. Kailan pa, di ba? Normando Reyes. Pag nakabalik yan, todas mother pati daughter guys, Excellency, tignan mo. Lahat kayo. Laila de Lima nga, kita mo. Pero alam ni His Excellency yan at saka ng mga advisor niya. Alam nila yan. Kaya ayan na nga. Pag nawala na yung SMMI, susunod papasok ICC, finish contract na. Sana wag nang marami pang madamay na buhay na inosente. Lord. Normando Reyes ulit oh. Dapat tanggalin sa ere ang SMA dahil yan ang boses ng kasinungalingan inspired by Satan. Totoo yan. Jane L. ulit to. Sir Rox, lahat ay pwedeng manakot sa gobyerno tulad ng bombing sa MSU. Pag-warning ni Sara na maghihirap ang bansa, si Diggs sa military na nag-conduct ng lifestyle check. Mga sinasabi ni Harry Roque, ni Bato, ni Kibuloy, at ng iba pa hanggat matalino si Lisa nag-isip pa lang ang kalaban, may pang-counter na Malacanang dyan. Kailangan lang nilang maging vigilant. Totoo, Jane ha. JXS Kus, shout out. Wala nang ICs dahil nakaidigong na ang patay tayo dyan. Wala nang ICs dahil nakaidigong na nagtatrabaho. Patay tayo dyan. Akira Milos, sabi niya. Magandang umaga po dyan, Mr. Roto lang 2. Tapos na pong panoorin isang napakagandang panaginip po sa inyong pagtulog. Sana po ay masigla at masaya ang inyo pong paggising sa umaga. Pagpalain ka po at ang iyong pamilya may kailigtasan na sa anumang sauna. Sa'yo rin, Akira, sa'yo rin. Yan din ang dasal ko. Sumagot si Kalat niyo. Thank you ha. Awesome as always. No problem. And you're welcome, sabi ni Akira naman. Nagsasagutan sila eh. Sending you big giant and warm hug, sabi ni Kalat ni naman. Ramon Esporas, welcome to the club. Ramon Esporas, ha? Dapat nang tanggalan na ng prangkisa ang SMI sa pagpapakalat ng fake news, red tagging, pro-China policy, at higit sa lahat, wanted ng FBI yang Kibuloy na yan. Yun nga eh, di ba? Al-Ulalia, shout out, sabi niya. Ang puno ng sindikato sa Davao ay nakatsambang maging puno ng sindikato sa buong Pilipinas. Parang pelikula, The Rise and Fall of Rodrigo Duterte. At papunta na siya sa downfall niya sa pagpasok ng ICC at sa mga issue sa kanila ngayon na posibleng damay pa ang anak niya. Magandang araw, Sir Rox, at sa mga ka-warriors. God bless us all and save us.
God bless, Al Ulalya. Marilo Pabianak, shout out ha. Morning po tayo at sa lahat ng mga ka-warriors. Dumating na po nawa ang araw na mabibigyan ng justice ang mga may kagagawan sa EGK. Nakakalungkot na niwala tayong makitang pagsisisi kahit katiting sa kanila. Bagkus, pilit, nilulusutan ng panga. God bless po tayo sa mga ka-warriors. God bless, Marilo Pabian. 3JCO po. Xerox, grabe ang revelasyon ni Las Cañas. Although parang may hint na tayo tungkol dyan. Pero nakakakimbal. Napapatagalog naman ako, Xerox. Maririnig mismo sa bibig ni Las Cañas, parang batang Quiapo lang ang pag nakakilabot. Totoo yan. 3J show ulit to. Kalain mong si Michael Yang pa ang advisor ni Diggs noon. Paano sila hindi, may vlog ako nga nun. Hindi pa yata kita subscriber nun, friend eh. Oo. Sa dami ng economic advisor yan ha. Baka kala mo ha. At si Kibulog naman, kanyang spiritual advisor. Doon pa lang alam mo na wala sa hulog di ba? Oh. And yet, nakatagal. Dahil nga sa pamumudmud niya ng pera, na hindi naman niya pera, kung hindi pera ng mga taong bayan, taki mo inabot ng trilyon. Mula inutang ni Emilio Aguinaldo hanggang sa inutang ni Pinoy. Isang termino lang kinulapaw ni Digong. Oh, sumobra pa. Oh. Tuloy natin kay 3J Show. Tuwing mag-a-advise siyang kay Dutz, may interpreter lagi. Oh, ganun nga. Arugoy, Bisaya na yan ang aray. 3JC of ulit Xerox, I was wondering, ano kaya ang napipil ng mga tao, lalo na yung mga celebrities na bumoto sa kanya noong 2016? My goodness, dahil sa kanila, nawasak ang bansang Pinas. Totoo. Sumagot si Kalat ni Baya. Ay sinabi mo pa, wasak na, durog pa ang Pilipinas. 3J show ulit Xerox, may pag-asa pa ang Pinas sa mga nangyayaring mga revelasyon ni Las Cañas. Mga nangyayari kay Sara sa SMMI, ICC, magagandang sign yan na ang kasamaan sa Pinas ay maaaring mabigyan ng katarungan. Ang Diyos, ang Pinas, basta't magbalik loob lang sa Diyos ang mga tao. Totoo. Eto si Kibulog na to, dapat ito talagang maimbestigahan to, paano naging super yaman, meron pa siyang Astrodome na pinapagawa, bilyon ng halagat. Ewan ko natapos na yun, Hindi ko maintindihan, Grabe, Reynaldo Gonzalez, shout out Bagamat matanda na, ay nakakatulong sa bansa, mga binulgar ni Las Cañas. Malaki pa rin dapat naging responsibilidad niya na alam naman pala niya ang drug lord na Southern Mindanao, Digong, bukod pa sa mga pinagpapatay nung panahon niya na yon. Sana inagapan niya ang pagkala sa DDS. Ang mabigat damage sa Bindan na konsensya siya huli na. Kung matapang siyang pumatay, dapat kung kakalas ka din na rin sana siyang natatakot mamatay, di ba, Xerox? Ang tanong, Xerox, kumbinsido pa rin ba ang mamamayan kay Las Cañas? Paano yung nawalang buhay nang walang kalaban-laban? Ganun nga, pre, Gusto niya mamatay na, pag namatay siya, at least wala na raw siyang karga sa kanyang dibdib, ganun. Joe Mato, shout out, welcome to the club, Joe Mato. Joe Flores, my friend, shout out Sabi ni Joe Mato, tulad nyo, malaki ang paniwala ko na may kinalaman ang pamilya ng Davao sa nangyaring pasabog sa MSU.
Kaya kaya nila, need nila ang diversion na ito para mapigilan ng ICC. Ano lang naman, suspetsya natin. Gaya na sinasabi ko, sana mali ako. At sana nga, yan ang huling pagsabog. Pero ganun pa man, sinasabi ko nga, di ba? Mag-ingat po kayo. Hindi ho natin alam. Percival Kilop. Welcome to the club. Percival Kilop. New subscriber from Ilocos, sabi niya. Pipito Duran, shout out. Sabi nga ni Digong, hinahanap kayo. Sabi nga ni Digong, humahanap kayo, sakit ulo. Ayan, simula, bomba. Ganun kaya, Pipito? Pipito Duran na ito. Unahin dapat si Digong at Bongo, Kibuloy. Dapat. African Sai, shout out. Elizabeth Iscare ulit, oh. Dagdag comment ko pa po dito sa SMMI Xerox. Tama kayo, kapag di natanggal ang prangkisa niyan, hawak pa din niyan ni Digong at nasa power footage siya. Kasi sa dami ng fake nito, at isipin ninyo, ang mga nagsasalita dito, puro may mga kaso na pang-aabuso, lalo na itong Digong na ito. Nakala mo siya ang hari ng ating bansa. At napakabastos pa. Bakit ito pinapayagan sa i-ere sa atin? Anong moral values nito para hayaan nila ito? Diba, Xerox? Tama na. At putulin na ang sungay ng mga yan. Totoo yan. Guramosa sa Rabotska, shout out, Jeff Ramos na, shout out. Adorasyon Timaranan, Mirna Regalado. Emmanuel Escalona, shout out sa inyo mga friend. Mission accomplished po. No, nakapag vlog na naman tayo ng gabi. Ay Lord, dasal po, dasal. Na wala na pong sumunod ng mga inosenteng buhay na madamay. God bless po, God bless mga boss. Good night. Dasal.